Tunghayan ninyo ang kwento ng buhay ko, kasama ang sekretary ng aking ama na siyang nakatakda para sa akin. Ipinapahanap pa rin ni Don Julio ang kanyang nawawalang asawa sa kanyang sekretary na si Josh. Ngunit wala pa ring balita kung nasan ito. Ang nalaman lang niya ay nagdadalang tao ito ng araw na umalis ito sa bahay ng Don. May balita na ba sa aking asawa, Josh? Nahanap na ba siya? Tanong ni Don Julio sa kanyang sekretary na si Josh. Ito ang inutusan niya maghanap sa kanyang asawa na matagal na panahon nang nawawala. Pinagkakatiwalaan kasi niya ito, kaya tiwala din siyang matutulungan siya ni Josh na mahanap ang kanyang asawa. Pagpasensyahan niyo na po, Don Julio. Ngunit wala pa ring lead kung nasaan ang asawa niyo. Pero may nakalap akong impormasyon. Nang umalis ang inyong asawa ay nagdadalang tao ito. Natahimik ang Don sa sinabi ni Josh, para bang pinoproseso pang utak nito sa narinig. Kung alam ko lang na aalis siya dahil sa aming problema, hindi na sana ako tumuloy sa business trip noon. Labis na kaawa-awa mag-ina ko. Wala man lamang ako nagawa. Madamdaming sabi ng Don. May namumuong luha sa mga mata nito at punong-puno ng pagsisisi ang paraan ng pagkakasabi nito. Nakaramdam naman ng simpatya si Josh sa Don. Huwag po kayo mag-alala. Mahahanap natin na mag-ina niyo. Porsigidong sabi ni Josh. Ipinapangako niya sa sarili na tutulungan niya ang Don kagaya ng pagtulong nito sa kanya. Ang Don kasi nagpaaral sa kanya at nagbigay ng trabaho, kaya malaki ang utang na loob niya dito at sa pamamagitan man lang nito ay makabawi siya. Salamat, Josh. Maaari mo bang tawagan si Mara? Kung pwede sana'y umuwi siya ngayon sa mansyon. Gusto ko siya makasabay sa hapunan. Utos ng Don kay Josh. Agad naman siyang tumango at tinawagan si Mara. Ito ang ampon ni Don Julio. Dahil sa pagkaulila sa pamilya, ay humanap ito ng pwedeng makasama at maituturing na pamilya. May sariling kondo ang dalaga, kaya minsan lang ito kung umuwi sa mansyon. At ngayon nakikiusap sa kanya ang Don na papuntahin ang dalaga sa mansyon. Marahil ay namimiss o nangungulila na naman ito sa kanyang anak. Ilang din lang ang sinagot na ni Mara mula sa kabilang linya ang tawag niya. Yes, Josh? You miss me? Napatawag ka? Agad na bumungad sa kanya ang dalaga. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na may pagtingin si Mara sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinapansin dahil malaki ang respeto niya sa babae at sa Don. Isa pa ay nakikita lang niya ito bilang kapatid o kaibigan. Hindi nahihigit pa doon. Tumawag lang ako para sabing pinapatawag ka ng daddy mo. Gusto niyang umuwi ka mamaya para sumabay sa kanya sa hapunan sa mansyon. Basta kasama ka, why not? Sabay tawa nito sa kabilang linya. Nanatili naman siyang seryoso saka napailing sa kapilyahan nito. Just kidding. Sure, uuwi ako. Pakisabi kay Daddy, thanks. Matapos ang usapan, ay pinatay na niya ang tawag at ibinalita sa Don ang pagpayag ng anak nito na sumalo sa hapunan. Mabuti naman at pumayag si Mara. Kung gusto mo isumala ka na rin sa amin, paniguradong mas matutuwa ang anak kong yon. May mapanuksong ngiti sabi ng Don sa kanya na ikinatawa lang niya. Alam din ng Don ang pagkagusto sa kanya ng anak nito. Hinatid sila ng driver ni Don Julio sa mansyon. Bungad pa lamang ay marami ng mga kasambahayan sumalubong. Diretso lang naman ang lakad ng Don kasunod siya. Nahagip ng tingin ni Josh ang isang kasambahay na nasa dulo ng hilera. Hindi niya maiwasang mapangiti nang magtamang kanilang mga tingin. Ito ay si Lily. Maganda, maputi, kulot ang buhok at katamtamang tangkad at higit sa lahat ay mabait. Mabait at mahinhin man ang mukha. Medyo masungit ito at derechahan kung magsalita. Nginitian niya si Lily, ngunit pasimpleng irap ang tugon nito at sa halip na mainis ay natawa na lamang si Josh. Magpapahinga na muna ako sa silid ko. Tawagin niyo na lang ako kapag ready ng pagkain. Ang mga kasambahay na bahala sa'yo. Habilin ng Don bago umakyat sa silid nito. Masusunod po, Don Julio. Magalang niyan sabi sa matanda na tinanguan lang nito bago tuluyan ang umakyat sa hagdan para magtungo sa kanyang kwarto. Nang muli siyang tumingin kay Lily ay napangiti na lang siya nang makitang masama ang tingin nito sa kanya.
1 o magdadalawang buwan pa lamang yata ang dalaga na naninilbihan bilang kasambahay nandun, ngunit agad itong naagaw ang atensyon niya. Lily, rinig mo naman ang sabi nandun. Pwede mo na ba akong asikasuhin? Mahinahong sabi niya habang nakangiti. Anong asikaso bang gusto mo? Masungit na tanong nito. Ipagtimpla mo ako ng juice at samahang maglibot dito sa mansyon. May pagtitimpla pa kita ng juice pero ang samahan lumibot, hindi. Mas matagal ka pa sa akin dito kaya mas gamay mo na dito. Paismid na sabi ng dalaga. Sa halip na mainis si Josh ay naaliw na lang siya. Biro lang. Basta gawan mo na lang ako ng juice at hatiran mo ako ng cookies. Walang sabi-sabi naman tumalikod si Lily at iniwan siya. Simula na makita niya ito ay nahulog agad ang loob niya. Hindi niya alam kung iyon bang tinatawag nilang love at first sight. Nakakatawa mang pakinggan pero parang pinana nga ni Cupido ang kanyang puso sa unang pagtatagpo pa lang nila. Ilan saglit lang ay bumalik si Lily at may dalang kalamansi juice at cookies na hiling niya. Dalhin mo yan sa garden. Doon ko balak tumambay. Let's go. Mapang-asar niyang sabi. Huling-huli niyang matalim na tingin sa kanya ni Lily. Feel na feel mo namang magpaasikaso. Ikaw ang nagpapasahod. Yeah, ako ang nagpapasahod. Si Don Julio nagbibigay ng tseke at ako nagpapapalit at nagbibigay sa inyo. Nakalimutan mo na ba? Ay, ang dami mo satsat. Tara na nga sa garden. Nanguna na ito sa paglalakad at sumunod naman siya. Akala niya nung una ay imposibleng mapansin siya ng dalaga. Mabuti na lang at naging maligalig siya at nakuha ang inis nito dahilan para mapansin siya nito. Sapat na yun kay Josh. Ang tipo kasi na Lily ang gusto niya. Nang makarating sila sa garden ay nilapag nito sa mesa ang pinadala niyang merienda. Akmang aalis na ito nang hawakan niya ang braso ni Lily upang pigilan. Samahan mo muna ako para makapagpahinga ka. Hindi ako nagtatrabaho para magpahinga kung kailan ko gusto. Kung ganon, samahan mo ko bilang pagsisilbi mo sa akin na bisita niyo. Natawa ito ng pagyak sa sinabi niya. Bisita? Halos araw-araw ka nandito at ako rin ang tagasilbi mo sa bawat araw. Ano ka, prinsipe? Siya naman ngayon ang natawa sa sinabi nito. Kumuha siya ng isang cookies at isinubo yon kay Lily dahilan para hindi na ito makapagsalita at kainin na lang ang nasa bibig habang masama ang tingin sa kanya. Alam mo sa tuwing nandito ka, kuhang-kuha mong inis ko. Ano bang problema mo sa akin at ako lagi ang ginugulo mo? Diretsahan tanong sa kanya ni Lily matapos maubos ang nasa bibig. Natahimik naman siya at napatitig dito. I don't have a problem with you. Gusto lang kitang maging kaibigan pero napakasungit mo. Wala akong panahon makipagkaibigan sa'yo. Akmang aalis na ito nang hilahin niya ulit at iniharap sa kanya. Bakit ba napakasungit mo sa akin? Tanong niya habang diretsya nakatingin sa mga mata ng dalaga. Nagkatitigan sila at nagsukatan ng tingin. Sa huli ay siya ang nag-iwas ng tingin. Dahil ayoko sa'yo. Wow, ang harsh mo naman magsalita. Totoo ang sinasabi ko. Pagkatapos noon, umalis na si Lily sa kanyang harapan at hindi na niya napigilan pa. Sa kabila noon, hindi pa rin nawawalang paghangat lihim na pagkagusto niya sa dalaga. Sa kabilang banda, inis na umupo si Lily sa kusina habang masama ang tingin sa kung saan. Hindi niya maintindihan, ngunit mainit talaga ang dugo niya sa lalaking yon, kay Josh. At bakit nakabusangot ang mukha mo, Lily? Ito ang isa sa kasambahay na kasama niya, naging kaibigan na rin niya. Paano tandito na naman yung lalaking yun? Pakiramdam ko sa pangiinis niya, paraan niya yun para landiin ako. Hindi mapigilang umismid niyang sabi. Galit siya sa mga lalaki at may dahilan siya kung bakit. Ayaw mo nun, malay mo, at baka kayo magkatuluyan. Manginig ka nga sa pinagsasabi mo. Isa pa, may karelasyon yata sila ni Senyorita Mara. Pero kung makalapit sa akin parang walang karelasyon, gagawin pa akong kabit. Hindi niya magawang pigilan ng inis. Hindi niya maintindihan ang sarili. Pakiramdam niya'y ginagamit siya nito o nakikipaglarulan sa kanya. Hay nako Lily, sa pagiging maganyan rin nagsimula ang lolo at lola ko. Hindi mo sigurado kung may namamagitan sa kanila ng senyorita, kaya relax ka lang. O siya sige, at trabaho muna. Inuutusan ka pala ni Manang Lourdes. Kailangan daw ng maglilinis sa opisina ni Don Julio. Tumango naman siya bilang sagot.
Kinuha na niya ang panlinis at dumiretso sa pangalawang palapag para maglinis ng opisina ng Don dito sa mansyon. Hindi naman ganong karumi ang kwarto. Sa katunayan ay halos walang alikabok. Malinis tignan pero kahit ganon, naglinis at nagayos pa rin siya. Patapos na sana siya nang mahagip ng kanyang paningin ng isang pitaka. Napakunot ang noo ni Lily habang nakatingin doon. Lumapit siya sa pitaka at binuksan yon para tignan ang pagkakakilanlan ng may-ari. Unang bumungad sa kanya ang larawan ng dalawang tao na sa palagay niya ay magkasintahan dahil nakayakap mula sa likuran ng lalaki sa bewang ng babae habang nakangiting nakatingin sa kamera. Natigilan siya na makilala ang babae. Hindi siya pwedeng magkamali. Mama? Mahinang bulalas niya habang nakatingin sa litrato. Kung hindi siya nagkakamali, ang lalaki sa larawan ay si Don Julio. Paano magkasama sila sa larawan? Palaisipan sa kanya ang larawan. Malaking tanong at labis siya nagtataka. Hindi siya nagdalawang isip na lumabas ng silid at dumiretso sa kwarto ng Don. Kumatok siya ng 3 beses hanggang sa bumukas yun at bumungad sa kanya si Don Julio. Oh, Lily, iha, anong kailangan mo? Tanong nito sa kanya. Bagya naman niyang iniangat ang hawak na pitaka. Naglinis po kasi ako ng opisina niyo dito sa mansyon. Inutusan po ako ni Manang Lourdes at nang malapit na po ako matapos. Nakita ko po itong pitaka. Mahabang paliwanag ni Lily bago inabot sa Don ang pitaka nito. Naku, maraming salamat sa iyo, iha, at nahanap ang pinakamamahal kong wallet. Mahalaga ito sa akin kaya salamat. Ano nais mong kapalit bilang pasasalamat ko sa iyo? Halata ang sensiridad sa boses na sabi sa kanya ng Don. Umiling lang siya bago tipid ng umiti. May nais lang po sana akong itanong sa inyo. O sige, iha, ano yun? Huminga siya ng malalim dahil pakiramdam niya ay may nakabara sa kanyang dibdib. Bakit po ninyo kasama sa larawan ng aking inang namayapa na? Sa wakas ay nasabi din niya ang gustong itanong. Ngunit natigilan siya na makitang tila na estatwan doon. Don Julio, ayos lang po ba kayo? Sa halip na sagutin ang tanong niya, ay tinignan siya ng Don para bang matagal nang nalumbay. May lungkot sa mga mata nito at ang sunod nitong sinabi ay nagpagimbal sa kanya. Dahil si Liana ang asawa ko. Ang matagal nang nawawala na asawa ko. At siya'y iyong ina. Kahit tulala ay nagawa niyang tumango. Nagulat siya nang bigla na lang tawirin ng Don ang pagitan nila at yakapin siya na mahigpit. Anak ko, ikaw ang anak namin ni Liana. Basag na boses na sabi ni Don Julio matapos sumiwalay at hinaplos ang kanyang pisngi. Umalis ang iyong ina nang pinagbubuntis ka at hindi ko man lang yun agad nalaman. Patawarin mo ko, anak. Umiling siya at bahagyang umatras papalayo sa Don. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ikaw ang tatay ko? Imposible. Sunod-sunod na tumango ang Don bilang sagot. Natawa naman siya na mapait sa naging tugon nito. Kung ikaw ang aking ama, bakit wala ka nung mga panahong kailangan ka namin ng aking ina? Mayaman ka pero hindi mo kami nagawang mahanap. Namatay siya nang hindi ka man lang nakikita. Nang wala ako nalalaman tungkol sa'yo. At mas lalong namatay siya nang hindi man lang naipapagamot sa ospital. Hindi mapigilang bulyaw niya sa Don. Ang dating galang sa pagsasalita bilang respeto ay naglaho. Ito ang dahilan kung bakit siya galit sa mga lalaki. Dahil walang tatay na nagpalaki sa kanya. Higit sa lahat, tumatak sa kanya na iniwan sila ng sariling ama. Maniwala ka, anak. Hinahanap ko kayo pero bigo ako. Matagal na panahon kong hinahanap ang iyong ina at hindi ko man lang nalaman na patay na pala siya. Sobrang sakit para sa aking malaman na patay ng taong mahal ko at hinanap ng matagal at hinintay. Ngunit masaya pa rin ako dahil nandito ka na. Dahil nagbunga palang pagmamahala namin ng iyong ina. Mapatawad mo sana ako, anak, at ayaang bumawi sa iyo. Hindi niya magawan sumagot sa sinabi ng Don Julio na siyang ama pala niya. Hindi niya magawang maiproseso sa utak ang nangyayari. Tuloy-tuloy ang bagsakan ng kanyang luha sa pisngi.
Hindi niya akalain na sa dinami-rami ng pwede niyang mapagtrabahuhan bilang kasambahay ay sa pamamahay pa ng kanyang ama. Hayaan po muna ninyo kung iproseso sa isip ko ang lahat. Pigil ang haguluhol niyang sabi, saka walang pasabing tumalikod at iniwanan doon. Kahit nanghihina ay bumaba siya at nagtungo sa maid's quarter, saka doon ibinuhos ang luha. Mag-iisang oras siyang naroon nang may kumatok sa pinto. Mabilis niyang tinuyo ang luha at hinintay na bumukas ang pinto. Nagulat siya na makita kung sinong bumungad sa kanya. Bakit ka nandito? Seryosong tanong niya sa bagong dating na si Josh. Mukhang iinisin na naman siya nito, ngunit wala siya ngayon sa wisyo para patulan ito. Sinabi sa akin ni Don Julio ang lahat. Natahimik siya sa sinabi nito. Ngayong alam na nito na siya nawawalang anak ng Don, ay mababago kaya ang trato nito sa kanya? Ikaw ang nawawalang anak nila. Hindi siya sumagot at nanatiling tahimik lang. Napakunot ang kanyang noo nang maglakad palapit sa kanya si Josh at tumabi sa kanya ng upo. Anong ginagawa mo rito? Nautusan akong tawagin ka dahil maghahapunan. Gusto ni Don Julio na makasama ka sa hapag. Umiling siya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung saan huhugot ng lakas ng loob na harapin ng Don. Panigurado ring naroon si Mara, ang anak nito. Hindi naman ako kabilang sa inyo. Hindi ko kayang sumabay at humarap. Masabi na lang, salamat. Bumuntong hininga si Josh at napatitig sa kanya. Alam ko mahirap para sa'yo na tanggapin ang totoo. Pero maniwala ka sana na matagal kayong hinanap ni Don Julio. Pero sadyang mahirap kayong hanapin. Ginawa niya lahat pero hindi sapat. Alam kong galit ka o may pagtatampo. Pero sana hindi pa ito huli para mapatawad mo siya. Matagal siya nang ulila at naghanap ng pagmamahal na maibibigay ng isang pamilya. Napayuko na lang siya sa sinabi ni Josh. Masyadong seryoso ito. Malayo sa Josh na palagi nang iinis at nangaasar sa kanya. Napakaraming nangyari sa araw na ito. Hindi niya alam kung saan pahuhugot ng lakas. Matagal din siya naghanap ng pagmamahal ng isang ama. Tanda niya noon nung nabubuhay pang kanyang ina. Madalas niyang itanong kung nasa ng kanyang ama. Ngunit nananahimik lamang ito. Masakit para sa kanya, pero tinanggap niya at namatay ang kanyang ina na hindi man lang nakakapagsabi ng patungkol sa kanyang ama. Si Senyorita Mara, nasa ng ina niya? Totoo bang kapatid ko siya? Inampun siya noon ni Don Julio dahil sa pangungulila. Itinuring at kinupkup niya ito na parang totoong anak. Tumango lang siya bilang tugon. Hindi niya maiwasang mainggit. Mabuti pa ito ay naranasang mabuhay ng maayos at marangya. Samantalang sila ng kanyang nanay ay pahirapan para maisalbang isang araw. Napailing siya at muling pinahid ang luhan tumulo. Balak niyang bisitahin ang puntod ng ina bukas. Siguro'y magpapaalam na lang siya o day off sa mayordoma. Tara na, sumama ka na sa amin sa hapag. May masuyo itong ngiti sa kanya. Ngiti na ngayon niya lang nakita. Madalas kasi ay nakakapiko ng ngiti nito. Sa una ay napipilitan ngunit wala rin siya nagawa kundi ang sumunod sa lalaki. Nang makarating sila sa kusina ay nagtataka ang tingin na ginagawad sa kanya ng mga kapwa niya kasambahay. Don Julio, nandito na po siya. Tumayo ang Don at saka sinalubong siya. Iha, halika't sumabay ka sa amin. Pero bago yun, gusto muna kitang ipakilala sa kapatid mong si Mara. Mas matanda siya ng 2 taon sa'yo. Nang tumingin si Lily kay Mara ay saka itong umiti. Samantalang kanina ay napaka-strikto na mukha nang hindi pa niya ito nililingon. So, you're the long-lost daughter of my father. Kasambahay ka lang pala dito sa mansyon. Are you sure? Ikaw talaga? Diretsang sabi nito sa kanya. Diretso din ang tingin sa kanya. Mara! May pagbabanta sa tinig na sabi ng Don sa anak na si Mara. Dad, nagsasabi lang ako ng maraming modus ngayon. Malay mo't ginagamit ka lang ng babaeng yan at nagpapanggap na siyang anak niyo ni Mami Liana. Stop it, Mara. Ano ko siya, sigurado ako. To make sure, we can make a DNA test tomorrow. Napayuko na lang si Lily sa sagutan na mag-ama. Kahit siya hindi makapaniwalang siya ang nawawalang anak ng Don. Kaya naiintindihan niya kung saan nagagaling si Mara. Pero hindi pa rin sapat na pagbintangan siya nito sa ganoong paraan. Napaangat ang tingin si Lily kay Josh
nang maramdaman niya ang kamay nito sa kanyang palad at bahagyang pinisil. I will take care of it, Don Julio. Bukas sa bukas din ay sila nang pupunta dito para i-check ang DNA nyo. Thank you, Josh. Now, let's eat. Hindi nakaligtas sa kanya ang palihim na tingin ng mga kapwa niya kasambahay at ang seryosong tingin ni Mara na para bang sinusuri siya mabuti. Dagdag pang, nakauniforme pa siya na pang-maid. Matapang siyang babae at palaban. Diretsa rin kung magsalita. Pero sa ganitong pagkakataon, ay para bang nawala ang lahat ng tapang at lakas ng loob niya para harapin ang mapanghusgang tingin ng lahat. Nang gabing yon, pinilit siya ni Don Julio na sa guest room siya matulog, ngunit mas nagpumilit siyang sa maid's quarter na lamang at saka na ililipat kapag napatunayang anak nga siya talaga nito. Inulin siya ng samot-saring tanong ng mga kapwa niya kasambahay nang nasa iisang kwarto na silang lahat. Sinagot naman niya yun na maayos. Kinaumagahan, may specialist at doktor na nagpunta sa mansyon. Kinuhaan siya ng sample ng buhok at ni Don Julio. Nakabang ang lahat. Si Josh at Mara ay naroon din para sa resulta. Samantalang siya ay nanatiling tahimik at walang imik. Gaano katagal bago lumabas ang resulta? Half or 1 hour, Don Julio. Napatingin sa gawin niyan doon at masuyong umiti. Nag-iwas lang siya ng tingin dahil hindi niya kayang makipagtitigan sa mata ng kanyang ama na matagal niyang isinumpa noon. Kagaya ng sabi ng doktor, hindi pa man inaabot ang 1 oras ay kinuha na ng doktor ang kanilang atensyon. Lahat ay tahimik at nag-aabang sa sasabihin. Don Julio, here's the result of the DNA. Agad naman yung kinuha ni Josh at inabot sa Don. Binuksan nito ang sobre at tinignan. It states there that the result is 99.99%, which means it's positive. Mag-ama po kayo. Katahimikan ang namutawi sa kabuuan ng mansyon. Lahat ay natigilan at napatitig sa kanya. Nilapitan siya ng Don at niyakap na mahigpit. Ikaw talagang anak ko. Ang anak namin ni Liana. Ayaan mo akong bumawi sa iyo. Ang mga taon na nasayang ay babawiin ko at susulitin. Patawarin mo ako, anak. Hindi na niya napigilan ang sariling iyakap ang braso sa Don at saka walang tigilan luha sa pagtulo. Matagal ako nangulila sa isang ama. Lagi kong tinatanong kay mama noon pero wala ako nakuhan sagot. Ngayong nasa harapan kita, sana nakikita ka niya. Alam kong marami siyang gustong sabihin sa iyo dahil madalas ko siya makitang malungkot at palihim na umiiyak noon. Patawad, anak. Patawarin niyo ako ng mama mo. Gusto ko pong bumisita sa probinsya namin kung saan nakalibing si mama. Tumango-tanguan doon sa sinabi niya. Yes, Iha. We will just fix everything here at dadalaw tayo sa mama mo. Tumango siya bilang tugon saka pinakalma ang sarili para tumigil ang luha sa pag-iyak. May parte sa kanyang masaya siya dahil sa wakas ay nakilala at makakasama na niya ang kanyang ama. Congrats! Napalingon si Lily sa babae. Nakangiti ito pero ramdam niyang hindi totoo. Anyway, may fashion show pa akong pupuntahan, Dad. I have to go. Paalam nito sa ama na ikinatangulang na matanda. Tumango ang babae kay Josh na tahimik na nakatingin sa kanya na para bang inoobserbahan siya nito. At kanina pa rin siya naiilang sa paraan ng pagtitig nito. Hindi siya sanay. Napakunot na lang ang noon ni Lily nang lumapit si Mara kay Josh at hinalikan nito sa pisngi na halos malapit na sa labi. Sa hindi malaman dahilan ay nakaramdam siya ng inis sa babae at kirot sa kanyang dibdib. Nagtama ang mga tingin nila ni Josh ngunit umuwas lang siya ng tingin. Bad trip na siya. Bye babe, gusto mo bang ihatid ako? Malanding tanong nito at hinaplos pa ang dibdib ni Josh. No, you can handle yourself. Sabi nito sabay alis ng kamay ng babae sa kanyang dibdib bago siya muling tinignan. Tinasan niya lang ito ng kilay. Bakit naman ito kailangan pang tumingin? Ano naman pakialam niya kung may namamagitan sa dalawa? Walang nagawa si Mara kundi umalis. Change your clothes, Lily. Sasamahan ka ni Josh mag-mall. Bibili kayo ng mga gamit mo. Dapat lahat ng sayo ay bago.
Hayaan mo akong bumawi sa parang ito. Wala siya nagawa kundi ang sumunod. Determinado ang Don na masunod lahat ng sinasabi. Sumakay sila sa van matapos magbihis. Pareho silang dalawa ni Josh na tahimik, walang kakibo-kibo sa isa't isa. Nang makarating sa mall, ay nauna itong lumabas at inalalayan siya bumaba. Nagdikit ng kanilang palad at pakiramdam niya. Napaso siya, kaya agad niyang inalis ang pagkakadikit ng kamay sa kamay nito. Gutom ka na ba? Kumain muna tayo bago mag-shopping. Hindi ako sanay sa ganito. Sabi niya habang inililibot ang tingin sa paligid. Ito yata ang pangalawang beses na makapunta siya ng mall. Nung una yung 7 years old siya at dinala siya ng kanyang mama sa mall. Dapat ka na masanay. For sure, Don Julio will pamper you sa lahat ng pagmamay-ari niya. Ikaw ang tagapagmana. Paano si Mara? May para sa kanya, pero lamang na lamangan sa'yo. Anyway, kumain na tayo. May alam akong masarap na fast food. Pati ang fast food na pinuntahan nila ay hindi pamilyar sa kanya. Ito rin ang unang beses na nagpunta siya doon. Salamat sa pagdala sa akin dito. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Ani mong may binabalak na pang-aasar. Ngumiti ka, kaya hindi yung puro ka seryoso. Maganda ka at mas maganda kapag nakangiti. Umirap siya at nag-iwas ng tingin. Bukod sa maloko ka, bolero ka rin pala. I'm not. Pwede ba akong magtanong? Bakit bang init ang ulo mo sa akin? Bakit? Dahil masyado kang papansin at nakakairita. Lapit ka ng lapit kahit may relasyon naman na kayo ni Mara. Balak mo akong gawing kabit. Napatulala sa kanya si Josh at napakurap-kurap. Siya naman ay nakahinga na maluwag. Sa wakas ay nasabi din niya matagal nang kinikimkim sa lalaki. Wala kami relasyon ni Mara. Tanging nasabi nito na ikinatigil niya. Ano? Halos mautal niya ang tanong. Wala kami relasyon dahil hindi ko naman siya gusto. Kaya ako lumalapit at lagi nagpapapansin sa'yo dahil ikaw ang gusto ko. Manid ka lang kaya hindi mo alam. Siya naman ngayon ang natigilan at napatulala sa gwapong mukha ng lalaki. Hindi makapaniwala sa narinig. Ang kanyang dibdib ay parang tinatambol sa lakas at bilis ng pintig. Natapos sila mag-shopping ng mga bagong gamit niya nang hindi sinasagot ang sinabi ng lalaki. Hindi rin naman niya alam kung ano ba ang tamang salita na isasagot dito. Hindi pa siya handa. Sa mga sumunod na araw ay tinupad ni Don Julio na kanyang ama ang pangako nito na kapag naayos ang lahat ay papasyal sila sa kanilang probinsya. Napagpasyan din nandun na payagan siya magbakasyon doon basta kasama niya si Josh. Is everything set? Para makaalis na tayo. Anyway, hindi pa talaga sa atin sasama si Mara? Tanong ni Don Julio kay Josh. Kasasakay lang nila sa van. May kasama rin silang dalawang kasambahay at convoy kung saan naroon ang kanilang bodyguards. Sabi niya baka hindi dahil busy siya. Pero susubukan pa rin niyang pumunta. Nanatiling tahimik si Lily habang nakikinig sa dalawa. Hindi sila magkasundo ni Mara na siyang kapatid niya dahil ito'y ampon ng kanyang ama. Madalas ay magmaldita ang babae sa kanya na hindi na lang niya pinapansin. Magkatabi sila ngayon ni Josh at hindi pa rin niya ito magawang kibuin dahil sa tuwing nakikita niya ito ay naaalala niya ang pag-amin nito sa kanya sa mall. Kung inaantok ka, you can lean on me. Hindi ako inaantok. Tipid niyang sabi bago tumingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Okay, pero kung inaantok ka, nandito lang ang balikat mo. Sumandal ka lang. Hindi na siya kumibo sa sinabi ni Josh. Basta na lang siya sumandal sa kinauupuan. Ang totoo, inaantok na siya. Hindi kasi maayos ang tulog niya kagabi. Dagdag pang madami ang iniisip niya at naninibago sa bagong buhay. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya na magising ay ganoon na lamang ang gulat niya. Nang mapagtangtong, nakasandal siya sa balikat ni Josh na ngayon nakatitig na sa kanya. Akala ko ba hindi ka inaantok? May mapaglarong ngisi sa labi nitong tanong sa kanya. Napasimangot na lang siya at mabilis na dumistansya sa lalaki. Hindi ko sinasadya kaya huwag ka mag-isip ng kung ano. Okay, as you say so. Pangiti-ngiti nitong sabi na ikinainis niya. Ilang oras din ang itinagal ng biyahe bago sila makarating sa probinsya. Napangiti na lang si Lily habang nakatingin sa nadadaanan ng kanilang sasakyan. Probinsyang-probinsya ang vibes. Na-miss niyang ganitong tanawin sa syudad dahil ay panay building doon.
Naglalaking bahay at iba pa ang makikita, hindi kagaya ng sa probinsya. Mas bagay talaga sa'yo nakangiti. Dapat mas madalas. Dahan-dahan siya na patingin dito. Ngingiti ako kung kailan ko gusto, hindi kung kailan nyo gusto makita. Kaya lagi kitang bibigyan ng dahilan para ngumiti ka. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil gusto mo. Matamis ang ngiting sabi nito na ikinailing niya. Pwede ba? Kahit ngayon lang tigilan mo ko sa pagganyan-ganyan mo. Bakit? Nahuhulog ka na ba? Hindi niya napigilan ng sariling mapairap. Asa kang mangyayari yun? Well, makinig ka. Babalik tayo ng syudad nang hulog na hulog ka na sa akin. Natawa siya ng pagak sa sinabi nito. Bilib na ako sa'yo. Saan ka kumukuha ng tapang na sabihin yan? Kibit balikat lang ang sagot dito sa kanya habang nangingiti. Mukhang nababaliw na. Mabuti na lang at mahina lang ang boses nila at hindi sila naririnig ng kanyang ama at ng dalawang kasamang kasambahay. Halos 30 minutes bago sila makarating sa mismong barangay ng kanilang tinutuluyan dati. Ayos lang po ba sa inyo na hindi ganong kaganda at kaluwang ang bahay? Nahihiyang tanong niya sa ama na si Don Julio. Ngumiti ito sa kanya at hinaplos siya sa kanyang buhok. Ayos lang sa akin. Basta'y, makita kong puntod ng iyong ina at tirahan niyo. Hindi na ako makakapagpalipas ng gabi dahil maaga pa ako sa meeting ko bukas pero huwag kang mag-alala anak. Kasama mo maiiwan si Josh at paglipas ng 1 linggo na bakasyon mo rito, saka kayo susunduin. Hindi niya magawang makasagot agad sa sinabi ng ama. Mukhang determinado ito na iwanan ng lalaking kasama siya. Tumango na lang siya bilang sagot. Gusto rin naman niya magbakasyon dito. Pakikisamahan na lang niya ang lalaki. Ito po ang dati naming tirahan ni Mama. Turo niya sa bahay na hindi halos kalakihan. May mga tuyong dahon na rin sa paligid dahil na rin sa wala nakatira at naglilinis. Kinuha niya ang susi sa bag na lagi niyang itinatago saka binuksan ng kahoy na pinto. Hindi kasi kaya ng budget ni Mama bumili ng malaki at magandang bahay. Kaya ito yung nakayanan niya. Maganda naman at sapat para sa amin. Hindi niyo dapat naranasan tumira sa ganito. Kung sana lang ay nahanap ko kayo, hindi ito mangyayari. Ngumiti lang siya na malungkot. Tapos na, nangyari na, at hindi na may babalik pa. Matapos nilang bumisita sa dati nilang tirahan, ay dinala naman niya sila sa sementeryo sa kanilang bayan kung saan nakalibing ang kanyang ina. Ito naman po ang puntod ni Mama. Sabi niya at sinindahan ng kandila matapos ilapag ang bulaklak na binili nila kanina. Lumapit ang Don at tumabi sa kanya. Bahagya nitong hinaplos ang puntod ng kanyang ina na asawa nito. Mahal ko, nandito na ako. Nahanap na rin kita sa wakas. Ngunit huli na. Patawarin mo ko sa pagkakamali ko. Gumaralgal ang tinig ng Don at kasabay noon ay ang pagtulo ng luha nito. Napaiwas na lang siya ng tingin dahil hindi niya yon kaya makita. Sa pag-iwas niya ay nagkatitigan sila ni Josh. May maliit itong ngiti sa labi na para bang sinasabi nitong magiging maayos din ang lahat. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam na sa muli nating pagkikita ay dito na pala sa libingan mo. Patawarin mo ko. Nagkita na rin kami ni Lily ang ating anak. Patawarin mo ko kung hindi ko agad alamang may anak tayo. Yumuko siya at pinahid ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Mabigat pa rin para sa kanya at hindi ganong kadaling tanggapin ang lahat. Nang hapon ding yon ay umalis na ang Don kasama mga bodyguards ito at dalawang kasambahay. At silang dalawa ni Josh ay naiwan sa probinsya at maninirahan sa dati nilang tirahan noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Maalikabok at madumi pa kaya kailangan muna nating linisan. Matagal kasing wala nakatira kaya ganito. Paliwanag niya na makita nila ang mga agiw at alikabok sa paligid. Ako na magpupunas ng alikabok at magtatanggal ng agiw. Ikaw na magwalis. Anyway, ilan ang kwarto dito? Isa lang. Dati kasi, nagtatabi lang kami ni Mama. Namilog ang mga mata ni Josh habang nakatingin sa kanya. You mean, magtatabi tayo? Well, that's okay with me, pero ikaw, gusto mo? Huwag kang assuming, sa kama ako, ikaw sa mahabang upuan o palit tayo. Agad na nawala ang ngiti at pag-asa nito sa sinabi niya. Lihim naman siya napangiti sa reaksyon nito. Nang matapos silang maglinis, ay saka siya nagpaalam na maliligo muna.
Lagkit na lagkit ang pakiramdam niya dahil sa alikabok at dahil na rin galing sa biyahe. Mabilis ang ligo lang dahil alam niyang susunod din sa kanya si Josh. T-shirt at pajama ang sinuot niya dahil doon siya komportable. Nang lumabas ng banyo ay naabutan niya sa sala si Josh at kumukuha ng pamalit sa dala nitong bag. Ikaw na sunod. Tumango lamang ito saka tumayo bitbit ang dalang pamalit. Habang naliligo ito ay may kumatok sa pinto. Lumapit siya doon at binuksan ito. Bumungad sa kanya ang dati nilang kapitbahay na si Aling Myrna. Totoo nga bumalik ka na, Lily. Mabuti naman at bumisita ka. Nagluto ako ng hapunan. Ito tanggapin mo. Sabi ng matanda at inabot sa kanyang mangkok na may lamang gulay at sahog na karne. Lutong probinsya at namiss niya ang ganitong ulam. Naku po, maraming salamat Aling Myrna. Wala pa rin kayong pinagbago katulad ng dati. Salamat po sa pagkain. Wala yan. Ate, may kasama ka ba dyan? Tanong ng matanda at sakto naman lumabas si Josh sa banyo na nakita ng matanda. Ay mahabagin, may nobyo ka na pala Lily, kay gandang lalaki. Malawak ang ngiting sabi ng matanda at pinasadahan pa nito ng tingin ng lalaki. Nahihiya naman siyang ngumiti. Hindi ko po siya nobyo, sumama lang po sa akin dito. Hello po, magandang gabi. Pero so naman po ay, nobyo na niya ako. Malaki ang ngiting singit ni Josh sa usapan nila na matanda. Lihim naman niya itong sinaman ng tingin. Ay, aasahan ko yan. O siya sige, mauna na ako. Magustuhan niyo sana yan niluto ko. Nang makadi sa matanda ay sa kanya hinarapan na lalaki. Huwag ka ngang nagsasabi sa matanda ng ganun. May itira pang kanin doon sa baon natin, hindi ba? Yes, wala namang masama kung sabihin ko yon. Isa pa. She thinks na bagay tayo, kaya napagkamalan tayong magkasintahan. Ang lala na ng imahinasyon mo. Tara na nga nang kumain at baka gutom lang yan. Sinamangutan lang siya nito at saka sumunod sa kanya sa hapag. Sarap naman ito. Anong tawag dito? Manghang sabi nito matapos matikman ang kanilang ulam. Kasalukuyan na silang kumakain. Pinakbit, saan ka ba nakatira at hindi mo alam ang lutong gulay na yan? Hindi kasi sila nagluluto ng ganito. Pareho silang tahimik na kumain matapos nun. Siya na rin na naghugas ng kanilang pinagkainan na matapos kumain. Ako na lang dito sa mabang upuan sa kama ka na matulog. Natigilan siya sa pagayos ng higaan sa sinabi nito. Sigurado ka? Sanay ka ba sa ganito? Umiling naman na lalaki. Kung ganon, ako na dito sa mahabang upuan. No, dito na ako. I can handle it. Saglit niya pa itong tinitigan bago tumango. Ibinigay niya ang gagamitin nitong kumot at unan sa kagagamiting sapin. Siya na may humiga na, handa na sa pagtulog. Lily? Nagkanobyo ka na ba dati? Hindi pa, at wala akong balak. Pero depende. Saglit itong natahimik. Sa pag-aakalang nakatulog na ito ay tumagilid na siya at nagkumot. Ngunit segundo lang ay naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Kaya napamulat siya ng mga mata. Pwede ba kitang ligawan? Can you consider me as your future boyfriend? Napakurap-kurap siya sa pagkabigla dahil sa tanong nito. Halos pulgada na lang din ang layo ng mukha nila. Ano ba sinasabi mo? Simula nung makita kita sa mansyon, I already like you. Until now, hindi ako nagmamadali. Pero gusto ko lang ng kasiguraduhan. Bakit ako? Pwede namang si Mara magustuhan mo dahil gusto ka niya. Ano ba nakita mo sa akin at ako ang gusto mo? Saglit itong natahimik habang nakatitig sa kanya. Kandalunok-lunok naman siya ng laway sa kaba. Silang dalawa lang sa loob ng bahay at kinakabahan siya sa posibleng mangyari dito. At ito rin kasi ang unang beses na may mga kasama siyang lalaki ng silang dalawa lamang. Bakit ikaw at hindi si Mara? Simple, because heart can't be teach. Hindi naman matuturuan ng puso kung kanino siya magkakagusto. Lihim siya napahawak sa sariling dibdib sa kamarahang hinaplusyon. Nagwawala na naman ang kanyang puso sa bilis ng tibok nito. Ano bang ginagawa ng lalaki sa kanya at kaya nitong gawing abnormal ang tibok ng puso niya? Bigyan mo ko ng oras, Josh. Bago pa lang ako sa ganito, kaya bigyan mo ko ng oras na masigurado muna sa sarili ko. Tumango ito at ang sunod na ginawa ng lalaki ay ikinabigla niya. Hinalikan siya nito sa noo bago mabilis na umalis sa tabi niya.
Yes, hihintayin kita ha. Good night, Lily. Sa sumunod na araw, ay napagpasya nilang bumisita sa batis na malapit lang sa lugar. Sure ka bang kayang lakarin? Malayo pa ba? Kanina pa tayo naglalakad. Inis niya itong nilingon. Kanina pa ito nagre-reklamo. Malapit na. Kanina ka pa reklamo dyan. Manahimik ka nga. Sita niya saka muling nagpatuloy sa paglalakad. Agad naman itong sumunod. Papasok na sila sa mismong batis. Ilang hakbang na lang ay matatanaw na nila ito. Sana'y wala pang gaanong mga tao dahil maaga pa naman. Bumungad sa kanila ang batis makalipas ang ilang saglit. Napangiti siya. Wala pa ring kupas ang ganda nito. May mga mangilan-ngilan na nagtatampisaw sa tubig kahit maaga pa. Wow, ang ganda naman dito. This is so natural. Nakaka-refresh siya pakiramdam. Thanks for bringing me here, Lily. Mabuti naman na tagustuhan mo. Ito ang maganda sa probinsya. Maraming mga natural mula sa kalikasan. Fresh na tubig, naglalakihang puno at huni ng ibon. Sana makabalik pa tayo dito. Bumuntong hininga siya sa kanila pagandala nila sa ibabaw ng malaking tipak na bato. Kung papayagan, isasama uli kita bumalik dito. Aba, dapat lang na isama mo ako. Dahil sa sunod na balik mo dito, magkasintahan na tayo. Napailing na lang siya sa sinabi nito. Kahit kailan talaga ay palagi nitong isinisingit yon. Ngunit huwag ito mag-alala dahil malapit na. Alam mo bang itong paborito ko dito sa lugar namin? Sa tuwing hindi kami okay ni Mama o gusto kong makapag-isip, dito ako nagpupunta. Sino naman kasama mo nagpupunta? Wala, mag-isa ako. Ito yung unang beses na nagpunta ako dito ng may kasama. Natigilan ito sa akmang pagsubo ng dala nilang sandwich dahil sa sinabi niya. Napangiti siya sa paghanga sa reaksyon nito. Kahit madalas ay nakakairita ito, gustong-gusto pa rin niya nakikita ang gwapong mukha nito. Pareho silang tahimik na kumain ng dala nilang pagkain. May dala din silang extra damit dahil mababasa din naman sila mamaya sa oras na maligo. Mas naunang natapos kumain si Josh kaya nang tumayo ito at alisin ang suot na pang itaas, ay kanda iwas-iwas ng tingin sa Lily. Tara na! Kita mo hindi pa ako tapos kumain, mauna ka na! Iwas tingin sabi niya. Sa tanang buhay niya ay hindi pa siya nakakakita ng hubad na katawan. Ganoon ka-inosente ang mga mata niya. Bakit hindi ka makatingin? Umalis ka na nga lang, ang dami mong pantanong. Tumawa ito at tumayo sa mismong harapan niya. Nanlalaki ang mga matang nag-angat siya ng tingin dito. Josh, anong ginagawa mo? Halos pasigaw niyang tanong sa lalaki. Hindi ako aalis hanggat hindi kita kasama. Susunod agad ako, basta umalis ka lang sa harapan ko. Why? Are you intimidated with my hot body? Halos magkulay kamatis ang pisngi niya sa paraan ng tanong nito. Peki siyang umubo bago tumayo. Itinago na lang niyan tirang pagkain sa lagayan. Inalis niya ang suot ng malaking damit. Naiwan ang kanyang suot na bra. Sa ibaba naman ay hinayaan lang niya ang suot na shorts. Hindi magkakailang maganda at sexy ang kanyang katawan. Meron siyang makinis sa balat, balingkinitang katawan at magandang mukha. Salamat sa jeans ng kanyang mga magulang. May sinasabi ka ba? Mapang-asar niyan tanong sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa pero natutuwa siya sa kung anong magiging reaksyon ng lalaki. Damn, you're so sexy, Lily. Hindi ako nagkamali na nagustuhan. Parang isang total package. Hindi talaga nawawalang banat ito sa dulo. Ayos na sana, bigla lang nalihis. Inis niyang hinampas ang matigas nitong dibdib. Loko ka talaga. Tara na nga. Siya nang naunang lumusong sa tubig. Yumakap sa kanyang katawan ng malamig na tubig. Dinamdam niya yon at bahagya pa napapikit. Habang tumatagal, nasasanay ang kanyang katawan hanggang sa maging normal ang temperatura ng tubig sa kanyang pakiramdam. Bukod sa batis, may isa pang maganda at hindi nakakasawang tignan. Naimulat niya ang mga mata dahil sa biglang pagsulpot nito sa tabi niya. Ano? Ikaw, Lily. Hindi ako magsasawang tignan ka at tangaan dahil bukod sa napakaganda mo, napakalinis ng puso mo. Muli siya nag-iwas ng tingin sa sinabi nito. Pakiramdam niya ay mayroong nagliliparang paru-paro sa kanyang tiyan. Paano mo nasabi? Hindi mo pa ako ganun kakilala. Because I can feel how genuine you are.
Kaya gustong-gusto kita. Kung mata ko lang ang mata mo, makikita mo kung gaano ka kaganda at perpekto para sa akin. Hindi ko alam kung paano ako maniniwala sa'yo. Hindi ko pa naranasang mag-boyfriend at mahulog sa kung sino kailanman. Kaya hindi ko masabi kung may nararamdaman o mahal na ba kita. Marahan itong lumapit sa kanya hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo ng katawan nila. Hindi siya umatras o lumayo sa lalaki bagkus ay hinayaan niya ito. Ano ba nararamdaman mo sa tuwing nakikita mo ko? Marahan itong tanong habang diretso nakatitig sa mga mata niya. Napalunok naman siya bago nagsalita. Nung una, nagustuhan ko ang panlabas mong itsura. Hinahangaan kita noon pa nung makita kita. Pero nung malaman ko na posibleng may relasyon kayo ni Mara, nagsimula ako mairita sa presensya mo dahil hindi ko maintindihan bakit panay ang dikit mo sa akin kung sa kanya ka naman. Hanggang sa malaman kong wala pala. Naging tago pa rin ang nararamdaman ko sa'yo kahit umamin ka na. Ano bang ibig sabihin ng pakiramdam ba bumibilis ang tibok ng puso at kinakabahan sa tuwing nandyan ka? Inosenteng tanong ni Lily habang nakatingin din sa mga mata ni Josh na para bang naroon ang sagot sa lahat ng gumugulo sa kanyang isip. You like me too, Lily. Paos na boses itong sabi at pinalibot ang braso sa kanyang bewang bago siya nito hinapit dahilan para tuluyan na magdikit ng kanilang katawan na nagbibigay init sa kabila ng malamig na tubig. Paano ka nakakasigurado? Because we have the same feelings. Pwede mo bang buksan ang puso mo at papasukin ako? Please trust me. I won't hurt you. At hindi kita bibiguin. Seryosong seryoso ito pero napakamahinahon ng boses na sabi nito sa kanya. Nasa tamang edad na rin naman siya at gusto niya ring subukan ng bago sa kanya. Gusto niyang mas malaman ng tungkol sa nararamdaman niya. Bubuksan ko ang puso ko at hayaan ka sa gusto mo. Pero pakiusap lang. Huwag mo sana akong sasaktan dahil hindi na maibabalik ang tiwala ko sa'yo sa oras na binigo mo ko. Really? Yes. Thank you. Hindi kita bibiguin. Baka mawalan pa ako ng trabaho sa papa mo. Biro pa nito bago siya niyakap. Natigilan siya ngunit kalaunan ay natawa din at tinugon ang yakap nito. Napakagaan sa pakiramdam. Humiwalay ito sa kanya at nanlaki ang mata niya nang sabuyan siya nito ng tubig. Ah, ganon? Matapos kitang hayaang manigaw, gaganutuhin mo lang ako? Nanggigigil niyang tanong bago bumawi sa pagbasa ng tubig dito. Sa huli ay halos magabulan sila. Sorry, gusto lang kitang biruin. Natatawang sabi nito bago lumangay sa batis para makalayo sa kanya. Napailing na lang siya at lumangoy na lang din. Hindi pa man siya nakakalayo ay halos mapasigaw siya na may humila sa kanyang paa. Nang lingunin niya ito ay nakita niya si Josh. I got you, baby. Ano ba, bitiwan mo nga ako? Naiinis niya sabi ngunit sa halip na makinig ay tumawa lang ang lalaki at hinila siya nito palapit. Sa halip na mag-swimming ay nauwi sa harutan ng pamamasyal nila sa batis. Nang matapos silang maligo sa batis ay saka na sila bumalik sa bahay. Naging masaya naman lalo pat nagkaaminan sila ng totoong nararamdaman. Magaan pala sa dibdib kapag nasabi ang laman nito. Wala tayong pananghalian. Magbihis ka, pupunta tayong bayan. Akmang bubuksan pa lang sana nito ang dalang laptop na magsalita siya. Why are we gonna eat there? Sa fast food ba? Inosenteng tanong nito saka muling inilagay sa lagayan ng laptop. Sekretary ka pa talaga ni Papa. Masyado kang maarte para sa pagiging sekretary niya. Hindi makapaniwalang komento niya bago umupo sa katapat nitong upuan. What? Hindi ako maarte. Tinatanong ko lang kasi hindi ako sanay kumain ng mga pagkain sa labas. And to be honest, kaya lang naman ako naging sekretary ng papa mo dahil utos yun ni daddy sa akin. Ako ang tagapagmana sa kumpanya namin at para matuto at magaling sa industriya, kinausap ng daddy ko si Don Julio para kunin akong sekretary at matrain para sa pagpapatakbo ng kumpanya. Mahabang paliwanag nito. Natural na nakangiti at walang pang-aalas kan sabi nito. Nadagdagan tuloy ang paghanga niya sa lalaki. Kaya pala kutis mayaman ito at halatang hindi sanay sa pagmahirap na gawain at pagkain. Nakanganga na lang siyang tumango sa sinabi nito. Kaya pala, o sige tara na para naman makakain na tayo, nagutom ako. Ngumisi naman ito na nakakaloko na ikinakunot ang noon niya. Wala pa nga tayong ginagawa, nagutom ka na.
Paano pa kaya kung may gawin na ako sa'yo? Nanlaki ang mga mata niya at basta na lang tinapon dito ang nahagip niyang bagay na agad naman itong nailagan habang tumatawa. Alam mo, bukod sa pagiging loko mo, may pagkabastos din yung bibig mo. Then, clean it. Tigilan mo ako magbihis ka na, maghihintay pa tayo ng tricycle. Tumayo ito habang natatawa pa rin, saka pumasok sa tinutulugan nila para doon magbihis. Nang lumabas ito ay nakapagpalit na. Sabay silang lumabas, naglakad hanggang kanto para maghintay ng tricycle. Nang dumating ay parehong sa loob sila sumakay. Anong tawag dito sa sinasakyan natin? Napapantastikuhan niya itong tinignan. Tricycle! Grabe ka, tagabunto ka ba tricycle lang hindi mo alam? This is new to me. Ngayon lang din ako nakasakay dito. Wow! Ikaw nang pinanganak na mayaman. Tinawanan lang siya nito saka tumahimik habang tinatanawan labas na kanilang nadadaanan. Huwag kang mag-alala, lahat ng hindi mo na-experience na dapat ay naranasan ng tao, ipaparanas ko sa'yo. Talaga? Manghang tanong nito, tumango naman siya bago natawa. Nang makarating sila sa bayan ay dumiretso sila sa isang karinderya. Sure naman siya malinis doon kaya niya dinala doon si Josh. Bakit dito? Akala ko sa fast food tayo kakain. Pwede naman kitang ilibre na lang. Umiling siya at hinila ito sa bakanting pwesto. Mas healthy ang pagkain dito dahil lutong bahay kesa sa fast food. Hindi na ito nakaimik. Tahimik lang na tanguan sagot ito. Napangiti siya bago tumayo at lumapit sa mga nakahilerang mga pagkain. Matapos umorder ng 3 putahe ng ulam at 2 order ng rice saka soft drinks na rin, ay bumalik na siya dala ang pagkain. Alam mo kung anong luto to? Tanong niya agad namang umiling si Josh. Natawa naman siya bago magsalita. Tawag dito, sari-saring gulay. Sari-sari dahil halo-halong gulay sa isang luto. Ito naman ginataan. At ito namang karne, alam mo na siguro kung ano, kare-kare. Tara na, kain na tayo, nagugutom na ako. Tumango-tango naman ito saka inayo sa harap nila ang pagkain. Nagsimula silang kumain. Siya naman ay nakabantay sa magiging reaksyon ng lalaki. Ano, masarap ba? I like this ginataan. Pero itong sari-sari, not my type. At itong kari-kari naman, this is my favorite dish. Mabuti at ito ang kinuha mo. Napangiti na lang siya sa sagot ito. Mabuti naman at hindi ito ganong kapihikan. Nang matapos silang kumain, ay saglit pa silang nanatili doon para magpababa ng kinain. Sakto nang makalabas sila sa karinderya para magabang ng tricycle, ay may dumaan na nagtitinda ng dirty ice cream. Gusto mo ba? Masarap yan. Is that safe? Grabe ka naman makatanong kung safe. Malamang oo. Hinila niya ito palapit sa nagtitinda. Bumili siya ng 2 at parehong pinalagay sa apa. Sa halip na umuwi na agad ay dumiretso sila sa plaza na malapit lang at umupo sa bench sa pwestong hindi mainit. Thanks for today. Date ba to? Kapal mo, sino ba nanliligaw? Ako ba? Hindi ito date, wala lang tayong tanghalian kaya lumabas tayo. Nangingiti naman nagkibit-balikat ang lalaki sa kanya sa kanilang taka ng sarili nitong ice cream. Nang pauwi na sila sa bahay ay makulimlim na ang langit. Nagbabadya malakas na ulan. Mabuti na lang ay nakarating na sila sa bahay bago pa tuluyang bumagsak ang ulan. Buti na lang nakauwi na tayo kundi mababasa tayo. Kuwento niya ng pagkarating ay nagsimulang umambon hanggang sa lumakas at maging ulan. Yeah. Nadaanan natin yung mga magsasaka kanina. Ano yung kinukuha nila sa kalsada? It's like a grains. Tumango naman siya sa tanong nito na napaka-inosente sa mga gawaing pangmundo. Ibinilad kasi nila ng mga palay para matuyo. Nagmamadali sila ng ilagay sa sako para hindi tumabasa. Ito naman ang tumango-tango. Maganda dito sa probinsya. Marami ako na-experience at nakitang bago. It amazes me. Magkaiba sa nakikita ko sa Manila. Sabi nito habang nakatanaw sa labas ang bintanang nakabukas. Tumabi siya dito at nakita niyang tinatanaw nito. Mga batang naliligo na ngayon sa ulanan habang nagtatawanan. Gusto mo rin bang masubukan yan? May bahay ng ngising tanong niya kay Josh na magkatinginan silang dalawa. Hindi ba tayo magkakasakit? Basta, maligo tayo agad ng sariwan tubig pagkatapos. Doon ngumiti ang lalaki kagaya ng ngiti niya. Natawa na lang siya nang basta na lang nitong hawakan ng kamay niya at hilahin palabas ng bahay para maligo sa ulan. Ang lamig, but this is so good.
Nakatinga lang sabi nito habang tinitignan ng mga ulan na pumapatak. Siya naman ay nanatiling nakatingin sa lalaki habang pinapanood ito sa pagligo na ngayon masayang masaya na parang bata. Mayroon siya na pagtanto habang kasama ang lalaki. Hindi lang pala basta pagkagusto ang nararamdaman niya sa lalaki. Malalim na emosyon pa doon na sa tingin niya ay pag-ibig na ang tawag. Josh! Malakas na boses niyang tawag sa lalaki para marinig nito. Nang mapatingin ito sa gawin niya, ay hinila niyang kamay ng lalaki at nang makalapit ito, ay basta na lang niyang niyakap sa bewang at isinandalang ulo sa matigas at malapad itong dibdib. Josh, gustong-gusto na kita. At pakiramdam ko hindi na ito simpleng pagkagusto. Habang nakikilala kita, minamahal kong totoong ikaw, ang pagkatao mo. Josh, ayoko nang magpakipot pa. Ayoko nang patagalin pa. Josh, tayo na. Lakas loob niyang pagtatapat. Malakas na boses ang pagkakasabi niya dahil tinatapatan niya ang ingay ng ulan para marinig ng lalaki. Ilang segundong binilang ngunit nanatiling walang imikan lalaki. Nang mag-angat ito ng tingin ay tulala ito. At nang magtama ang kanilang mga mata ay ngumiti ito ng malawak na para bang nanalo sa loto. Magsalita ka naman para kang si Rajan. Halos maiyak niyan sabi dito. Masyado lang ako nabigla at masaya. Mabuti na lang umulan. Swerte daw talaga kapag umuulan. Nakangiti pa ring sabi nito bago walang sabi-sabi siya nitong siniil na halik sa labi. Wala siyang karanasan sa halik kaya para siyang tuod na estatwa habang magkadikit ang pareho nilang labi. I love you baby. I promise I won't fail you. Marahang sabi nito bago siya nito muling hinalikan. Hindi na basta dikit lang. May marahang galaw na parang inaanyayahan din siyang tumugon. Kaya kahit walang alam, ay tinugon niya ang halik nito. Kahit kumukulog at kidlat na, ay hindi pa rin yun naging sapat para huminto sila sa ginagawa. Tumigil lang sila ng parehong kapusinan ng hininga. Naghiwalay ang kanilang labi ngunit nanatiling magkadikit ang kanilang noo. Nagkatitigan sila bago sabay na natawa. Dapat ka na maligo. Patila na rin ang ulan, baka magkasakit tayo. Ikaw na mauna. Hindi ka pa naman sanay na ganito. Di bali na ako dahil madalas ako nang maligo sa ulan. Umiling ito bilang hindi pagsang-ayon. Come on, ladies first, ikaw mauna. Umiling naman siya. Maras na mabuuntong hininga lalaki sa katigasan ng ulo niya. Natawa na lang siya. Ngunit natigilan siya nang unti-unti itong umisi. Kung ayaw mo mauna, magsabay na lang tayo. Doon siya natauhan. Mabilis siyang kumawala sa pagkakayakap dito. Oo, sige ako na mauna. Sumunod ka na lang pagkatapos ko. Hindi na niya hinintay ang sasabihin nito, basta'y nagmamadali na siyang pumasok sa loob para magpunta ng banyo at maligo saka magbihis. Narinig pa niyang pahabol itong halakhak na parang nakuha siya nito. Habang naliligo, ay hindi niya maiwasang hindi maaalala ang nangyari. Wala sa sariling napahawak siya sa sariling labi. Kinuha niya ang first kiss ko. Binigay ko naman agad. Halos maiyak niyang sabi sa sarili. Ganoon palang halik. Nakakalunod, hiningal kami. Natawa na lang siya sa sariling sinabi. Mabilis siyang tinapos ang pagligo saka nagbihis na rin at paglabas niya ay hubad na pang itaas si Josh ang bumungad sa kanya. Ano ba? Ba't ka ba nanggugulat? Inis niyang tanong dahil sa pagkabigla. Natawa naman ito. Sorry, hindi ko alam na mabibigla ka sa abs ko. Inirapan na lang niya ito at bahagyang tinulak para makadaan. Ngunit ang loko ay ayaw umalis. Josh, maligo ka na, magkakasakit ka. Ngunit umiling lang ito. Pinasadaan siya dito ng tingin mula ulo hanggang paa. Nahiya naman siya dahil sa suot niyang bestida na pantulog. Dinampihan siya nito ng halik sa labi bago umalis sa daraanan niya. Habang siya'y namumula sa pagkabigla, ito naman ay patawa-tawa sa reaksyon niya. You're so cute baby, namumula ka. Matatalim ang mga matang tinignan niya ito na tanging halakhak lang ang tugon nito bago pumasok sa loob ng banyo at naligo. Halos matuyo na ang buhok niya na matapos ng lalaki at lumabas ng banyo. Anong ligong ginawa mo? Dig mo pang babae sa tagal mo. Reklamo niyan tumabito sa kanya. Bakit? Namiss mo ko? Don't worry, hindi ako mawawala. Inirapan lang niya ito saka humiga sa kama. Anyway,
Nag-text pala si Don Julio. Ang sabi, kailangan na nating bumalik bukas. Susundin tayo dito mamaya madaling araw. Sabi nito habang binubuksan ang laptop. Bakit daw? Halos wala pa silang 1 linggo kaya hindi niya maiwasang magtaka. Dahil magkakaroon ng party sa mansyon, ganap ka na niyang ipapakilala bilang anak niya sa mga kasosyo niya at mga kaibigan. Napaayos siya ng higa dahil sa sinabi nito. Handa na ba siya? Kinakabahan siya. Mukha nakita ni Josh ang taranta niya kaya umayos ito ng tabi sa kanya. Relax baby, nandun ako, hindi kita pababayaan. Masuyong sabi nito sa kanya at bahagya pa siya nitong hinalikan sa noo na ikinapanatag ng loob niya. Pahinga ka muna. I will just read the email that they sent to me sa trabaho. Tumango lang siya sa paalam nito. Nagsimula itong magpindot-pindot sa laptop at saka tila may binabasa dahil napakaseryoso na nitong nakatitig sa screen. Siya naman ay hindi niya maiwasang hindi rito mapatitig. Gwapo talaga ito, lalo na kung ganitong seryoso. Naka-dipina ang panga, may matangos na ilong, makakapal na kilay, magagandang klase ng mga mata, at higit sa lahat, ang mapupula nitong labi. Hindi na siya magtataka kung bakit dito nagkagusto ang stepsister niyang si Mara. Hey, anong iniisip mo? Umiling lang siya sa katumalikod sa gawin nito. Gusto muna niyang itulog, medyo napagod siya kanina sa mga ginawa nila. Natigilan siya nang tumabi ng higa sa kanya si Josh at niyakap ang bewang niya. Bakit? Akala ko ba may ginagawa ka? Yeah, tapos na. Anong iniisip mo kanina? Marahan ang boses na tanong nito sa kanya at bahagya siyang hinahalikan sa balikat na hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng kiliti sa ginagawa nito. Bumuntong hininga siya at hinarap ang lalaki. Iniisip ko lang, masyado kang gwapo at halos perpekto. Hindi na nakakapagtakang nagustuhan ka ni Mara. Natigilan ito sa sinabi niya. Hinaplos nito ang mukha niya bago napangiti. Nagsiselos ka ba? Agad naman siyang umiling. Good, dapat lang na hindi. Dahil ikaw lang ang gusto ko at wala nang iba. Nag-iwas siya ng tingin dahil sa kilig na nararamdaman. Kahit kailan talaga, alam ng lalaki kung kailan siya pasasayahin. Nanatili sila sa kama habang magkayakap at nagkukulitan at kwentuhan. Parehong masaya at kontento sa isa't isa. Nang magutom ay nagluto lang sila ng cup noodles dahil na rin sa malamig. Maaga sila nakarating sa Manila dahil na rin sa maaga silang nakaalis sa probinsya. Nang makarating sila sa mansyon, ay abala ang lahat sa pag-aayos. Marahil dahil sa party na gaganapin mamayang gabi. Sa salay naroon si Mara at Don Julio. Oh my gosh! I miss you. Sorry hindi ako nakasama. Akmang lalapit na ito para yakapin ng lalaki nang tumago si Josh sa likod niya. Lihim naman siya natawa sa ginawa ng lalaki. What's happening? Takang tanong ng babae. Kibit balikat naman ang sagot niya. Rinig niya ang tawa ni Don Julio kaya naman nahihiya siya nag-iwas ng tingin. Nakalimutan niyang naroon pala ang ama. I think there's something happened in your vacation. May paliwanag kayong dapat sabihin. Josh, akala ko ba si Mara? Hindi nila mawari kung nagbibiro ba ang Don o seryoso sa kanyang tanong. Formal namang umayos ng tayuan Don sa kanyang tabi. With all due respect, Don Julio, una pa lang ay wala na ako nararamdaman sa anak niyo si Mara. At alam niya yun, dahil una pa lang ay silidi na napupusuan ko. I hope you understand that, Don Julio. Siya naman ang kinakabahan. Ramdam din niya ang kaba ni Josh na nasa tabi niya. Bumaling sa direksyon niyan doon kaya wala sa oras na napalunok siya ng laway. How about you, Lily? Mahal mo rin ba lalaking yan? Walang pag-aalinlangan siyang tumango sa ama saka tumingin kay Josh na ngayon hindi na maitago ang ngiti. Kung ganon, wala na akong magagawa. Mahal niyo isa't isa. And you, Mara, stay away from Josh. Humanap ka na lang ng iba. Tanging irap lang ang tugon ng babae at masama ang loob na tinalikuran sila. Na wala naman siyang pakialam kung umalis ito. Make sure, Josh, na hindi mo sasaktan ang anak ko. Ngayon ko lang siya nakasama at hindi ko hahayaan na saktan mo ang anak ko. Babawiin ko siya sa'yo. I will love her, Don Julio, higit pa sa inaasahan niyo. Aalagaan at iingatan ko siya higit pa sa sarili ko. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Ngumitian Don, mukhang nagustuhan ang narinig. Kinagabihan ay hindi siya mapakali sa pinasuot sa kanyang gown. Maging ang make-up na nasa kanyang mukha ay hindi siya sanay. Hey, beautiful! Napatingin siya sa papalapit na si Josh.
Napakagwapo nito lalo na sa suot na tuxedo. You look tense. Relax, baby, okay? Maganda ka. Mas lalong maganda. Also, you're sexy pero akin ka lang. Nakuha pa nitong bumanat sa kabila ng kaba niya. Kinakabahan na nga ako't lahat nagagawa mo pang humirit ang biro mo. Pinapatawa lang kita. Anyway, tara na magsisimula ng party. Sa may malawak na garden, ginanap ang evening party. Abot hanggang sa gawing swimming pool. Pinakilala siya ng ama bilang anak na siyang matagal na nitong hinahanap. Marami ang natuwa at bumati sa kanya, at tanging salamat at ngiti lang ang iginagawad niya. Nang matapos ang pagpapakilala, ay hinanap ng mga mata niya si Josh, ngunit hindi niya ito mahanap. Nagpaalam siya sa ama na magsi-CR ngunit ang totoo ay para hanapin ang lalaki. Halos libutin niya ang garden ngunit wala ito. Nang mapadpad siya sa gawing swimming pool, ay inilibot niya ang paningin. Sa kabilang dulo medyo may kadiliman at natanaw niya ang pamilyar na figura. Si Josh, kasama nito si Mara. Hindi niya magawang marinig ang usapan ng dalawa dahil sa distansya nila. Ngunit sapat na sa kanyang marang haplos ni Mara sa lalaki para masabi niya kung anong klaseng pag-uusap ang meron ng dalawa. Namasa mga mata niya at tuluyang bumagsak ang kaninang nagbabadyang luha. Hindi inaasahang magtama ang tingin nila ni Josh. Tumalikod na siya at nagmamadaling umalis. Lily, wait! Dinig niya sigaw sa kanya ni Josh, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Dire-diretsyon lakad hanggang sa maabutan siya nito at hawakan sa braso. Bitiwan mo ako, Josh! Ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Hinila siya nito palapit sa kanya at niyakap. Nagpumilit naman siyang kumawala. Nag-uusap lang kami. Nag-uusap? Nag-uusap pero may kasamang haplos? Niloloko mo ba ako? No, baby, please. Hindi ko gusto yung inalis ko. Listen to me, baby. I love you. She was just telling me that she really likes me. Pero paulit-ulit kong sinasabi na ikaw lang, na ikaw ang mahal ko, at hindi ko magagawang pagtaksilan ka. Baby, stop crying. Muli siya nitong niyakap na mahigpit. Isiniksik niya ang mukha sa dibdib nito. Natakot siya sa nakita. Akala niya ay wala na. Akala niya ay masasaktan na naman siya at maiiwan. Akala ko, niloloko mo na ako. No, I will never do that. I won't pursue you if in the end, lolokohin at iiwan lang kita. Nagsisimula pa lang tayo, so please trust me, okay? Tumango siya sa pakiusap nito. Masyado siya nagpadala sa emosyon at basta na lang mag-react nang hindi malang hinihintay ang paliwanag nito. Mahal na mahal din kita. I'm sorry. That's okay, baby. Naintindihan ko at palagi ako nandito para magpaliwanag sa tuwing hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi kita bibiguin. That's why I promise, right? Tumango siya at kusang niyakap ang lalaki sa katuming kayad para halikan ito sa labi. Alam niya simula pa lang ng relasyon nila at marami pa silang pagdaraanan at kailangan nilang maging maunawa sa isa't isa para hindi mauwi sa hindi pagkakaunawaan o hiwalayan. Dapat siya magtiwala sa pagmamahal nito at ganoon din dapat ito sa kanya. Because trust to each other is very important in a healthy relationship. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!